Ciao! Hi guys! So, welcome to Madiscarding Pinay or Virtual Diary by Fran. So, I am. So, today, ito ata yung panahon or oras na burnout, anxiety, yung mga yun yung na-feel ko ngayon. Kasi ang dami kong bagay na kailangan gawin, left and right. Important. Parehas na importante, pero hindi mo pwedeng pagsabayin. Kasi kailangan pagtuunan na ng isa at kailangan mo na pagtuunan yung isa. So, mahahati lang yung katawan mo, di ba? So, pero yan, hindi naman ako madramang tao, pero kaya kahit ganito yung feeling ko na stress, but I'm still working. Yeah, I'm currently working. So, while syempre, hindi ko naman kayo pag-i-stayin dito nang wala kayong natututunan. Di ba? Okay. So, paano kung ang client mo ay ang hawak lang or ang meron lang siya ang na social media ay Instagram. So, ayan. So, meron talaga mga client na meron lang Facebook, meron Instagram, meron TikTok, meron lahat, may Pinterest lang. So, depende sa client, no? Pero ano ba yung mga bagay na pwede mong maging trabaho or pwede mong aralin? Or, ano yung mga bagay na possible na ipagawa sa'yo ng client? So, first, lead generation. So, ang client, pag minsan, sa lead gen, halimbawa, ang client mo, ang business niya ay gym. So, yung client mo, pinahandle sa yon ay Instagram. So, first, lead generation. Research. So, if wala kang idea about lead gen, so, ayan, mag-message ka sa akin sa Facebook or dito, mag-leave ka ng comment para masendan kita ng course or training about lead generation. So, easy lang, napakadali lang talaga. So, lead gen, research. So, gagamit ka ng spreadsheet, and then, ang task sa'yo ay maghanap ka ng mga influencer na more sa fitness. So, halimbawa, pero may specific na country. Siyempre, halimbawa yung client mo ay from Australia. So, hahanap ka ng specifically Sydney, halimbawa. So, hahanap ka ng mga influencer na yun yung kanilang content. More sa fitness. So, and then, halimbawa, ang client mo, wala naman sinabing specific na ilan. Pero, syempre, kailangan mag-work ka, kailangan damihan mo, pahaba ka ng oras, charot. So, ayan. So, magre-research ka ng mga influencer na under ng fitness. Ang content nila ay fitness. So, once na meron ka na mailagay sa spreadsheet, syempre, ilalagay mo dun yung kanilang yung account name, and then, more on account name lang, kasi wala naman, if merong email address na nakalagay dun sa kanilang bio, kasi pag minsan gusto nila makipag-collab talaga, so, nagli-leave sila ng email address. So, if meron, ilalagay mo din dun sa spreadsheet. And then, so, para siyang data entry and lead gen. After nun, meron kasi mga client na after nun, yun lang yung task mo. Meron naman client na ang task ay isa na yon, data entry and lead gen. And then, pangalawa ay email marketing. So, hindi email kasi if a client mo ay gusto direct message sa IG, so direct message sa IG ang gagawin mo, hindi sa email. Although, meron ka ni-research na email, baka lang meron ng client mo na ipagawa na halimbawa, meron siyang email address for you na para gamitin. So, doon mo gagawin. Pero, kadalasan kasi DM. So, direct message yan sa IG. So, meron client mo prepared na templates for you na isasend mo dun sa mga na-research mo. So, meron mga ganon. And then, yung iba naman, if merong email address, tapos merong email na prepared sa si client, so, possible,
dalawang beses mo. Yung isa ay direct mo and then yung isa ay i-email mo para in case na hindi nila mabasa yung direct message mo sa Instagram, merong alternative na email. So, ayun yung mga possible na work ng mga admin. And then, hindi lang yun social media manager. Meron ding social media manager, pwede ding admin yung maging trabaho mo doon. Yun yung role. Pero, pinapandal sa'yo ay social media. And then, meron pa mang ibang client na engagement. So, hindi ka lang magre-research, hindi ka lang magdi-DM. Kailangan ilalike mo din, mag-engage ka, sumasagot ka sa mga content ng iba, pero kailangan related lang din. Ibig sabihin, halimbawa, meron ka nakitang mga content na fitness din, and then magko-comment ka doon related doon sa fitness, and then isisingit mo yung name nung brand or yung services or yung gym nung client mo. Pero kailangan hindi masyadong halata na nagpo-promote ka ng business mo. So, halimbawa, kasi yung ibang client, kailangan nila merong separate na Instagram account kesa dun sa pinaka-ginagamit nilang main na kung saan nagdi-DM or nagda-direct message. Yung isa naman ay parang kumbaga hindi naman dami account pero parang ganun kasi kailangan mo para magpo-promote ka, magko-comment ka na pinopromote mo yung ganitong brand or ganitong company. Parang na hindi halata na nagpo-promote ka. So, meron ganon. So, ayun. So, yun yung ilan sa mga possible na maging work mo or maging trabaho mo if ang client mo ay pinahandle ka ng Instagram or if ever na meron ka makikita na job na administrative and then handling, example, Instagram account, then yun yung mga possible mong maging trabaho or gawin. So, yan guys. So, I hope meron ka natutunan ngayong araw to kahit medyo hindi tayo kumbaga jolly today. So, yan guys. If you have any questions, just let me know. Grazie!